Itong matutunghayan nyo ay ang karanasan ko taong 1991 sa isang baryo na matatagpuan sa Samar. Tawagin nyo ako sa pangalang Ambo. Sa mga panahong ito ay huminto ako sa pag-aaral at si tatay ang dahilan. Lumala ang sakit niya sa baga at nang dahil naman sa kakulangan sa pinansyal ay hindi namin siya madala sa isang malaking bahay pagamutan. Dagdagan pa na ang mga panahong ito ay hindi pa ganun kakumpleto ang mga kagamitan sa isang bahay pagamutan. Maliban dito ay talagang malayo ang bahay namin at kinakailangan pang maglakad na mahigit 1 oras bago marating ang bayan. Sadyang mahirap ang buhay namin, lalo pat yung nanay namin ay maagang pumanaw. Mga bata pa lamang kami nung iniwan niya kami. Si tatay ay huminto na rin sa pagtatrabaho sapagkat hindi na kaya ng kanyang katawan. Si ate naman ang siyang nagtatrabaho para lang matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Buwan ng Mayo taong 1991, isang madaling araw ay nagising ako ng walang dahilan. Agad akong bumangon at tumingin sa labas ng bintana sapagkat biglang nawala ang aking antok. At para bang merong dahilan kung bakit ako nagising nang wala sa oras. Habang nakadungaw ako sa bintana, ay nadidinig kong umuubo si tatay sa kabilang kwarto. Hindi rin ito makatulog ng maayos nang dahil sa palala ng palala ang kanyang nararamdaman. Walang kaabog-abog ay biglang nag-ingay ang aming mga alagang manok na tila ba meron silang nakikitang hindi maganda. Nang dahil naman sa pagtataka, ay inilabas ko ang aking katawan sa bintana. Nang sa ganun ay makita ko ang mga ito. Bakit kaya sila nag-iingay? Puntahan ko ang likod ng bahay. Lumabas ako ng kwarto at pagkarating ko sa likod ng bahay, ay nakita ko na yung mga manok namin ay para bang natataranta. Pinilang ko naman ang mga ito at wala rin namang nakawala. Habang tinitignan ko sila ay meron naman akong napansin sa katawan ng ilang mga manok. Nakatayo ako sa labas ng bahay at tumatama ang sinag ng buwan sa bubong namin, dahilan upang makita ko ang anino sa lupa at sa katawan ng mga manok namin. Subalit bukod sa anino ko at sa bubong namin, ay meron pang isa. Nung napagtanto ko na parang hugis ito ng isang malaking hayop, ay agad akong napalingon sa bubong ng bahay. At dito ko na siya nakita. Parang lalabas ang aking kaluluwa ng dahil sa sobrang kaba. Natigilan ako at hindi makagalaw ng ilang segundo, sapagkat yung nakikita ko ay parang ang malaking pusa pero merong nagbabagang mga mata. Parang tinahirin ng aking mga bibig at hindi ako makasigaw. Makalipas ang mahigit 10 segundo, ay dito na ako tumakbo pabalik sa loob ng aming bahay. Nadidinig ko naman na parang lumala ang pag-ubo ng aming ama. Kaya naman pumasok ako sa loob ng kanyang kwarto. Ate, gising! Halika dito, bilis! Agad namang nagising ang aking ate at tumungo sa kwarto ni tatay. Tay, ayos na po ba kayo? Tay, meron pa ako nakita sa bubong ng bahay. Malaking pusa. Ano? Malaking pusa? Saan?
Sa likod po ng bahay. Nang makapasok na si ate, ay dito ko na kinuwento ang lahat ng nasaksihan ko at hindi naman siya makapaniwala. Makalipas ang ilang minuto ay narinig naming naglakad ang pusa sa bubong ng aming bahay. At nung matapat ito sa kama ni tatay, ay dito na siya nagsimulang kumaluskos. Sindihan niyong gasera! Dali! At agad naman naming ginawa ni ate. Nang lumiwanag ang kwarto ay nakita ko si tatay na namumutla. At kung titignan ito ay para siyang malamig na bangkay. Ito rin ang unang napansin ng aking ate. Kaya naman labis ang kanyang pag-aalala sa mga sandaling ito. Hindi namin alam ang aming gagawin. Kasi maliban sa merong dinaramdam si tatay, ay meron pang aswang na nambubulabog sa amin. Yun pala ay isa na itong senyales na merong mangyayaring hindi maganda. Nanatiling buo ang aming loob na harapin ang kung ano man ang nangyayari sa mga sandaling ito. Kasi kung magpapadala kami sa takot ay wala rin namang saysay. Sa maniwala kayo o hindi, yung pusa na nakita ko ay nakagawa ng maliit na butas. Subalit makalipas ang ilang segundo magmula nung nagawa niya ito, ay meron kaming nakitang mga daliri. Ang ibig sabihin ay tao ang gumawa ng butas na ito. Subalit sabi naman ni ate, baka nag-ibang anyo ang nakita kong pusa. Kung sino ka man, lumayo ka na dito sa bahay. Kung ayaw mong tagain kita ng itak. Oo nga, umalis ka ng hayop ka. Wala kaming ginawang mali sa'yo. Matapos naming sabihin ang mga katagang ito, ay narinig namin na parang hinampas niya ang bubong. Gawa lamang ito sa pawid kaya naman yung mga alikabok ay nalaglag sa paligid. At napuwing din ang aming mga mata. Pagkatapos nito ay hindi na siya nagparamdam. Yung mga alagang manok namin ay huminto na rin sa pag-ingay. Kaya ang ibig sabihin ay baka umalis na ito. Kumuha naman ng asin si ate at nagwisik sa paligid ng aming kwarto. At makalipas ang isang oras ay nakampante kami. Huwag tayong matulog. Malapit nang sumikat ang araw. Oo nga naman tay. Pagsikat ng araw, pakikisuyo ako sa ating mga kapitbahay na tutungo sa bayan. Magpapatawag ako ng albularyo para matulungan tayo dito. Sige iyo. Pag makatulog ako, gisingin niyo ako ha. Sige po tay. Kami na pong bahala ni ate. Huwag na ako kayong mabahala. Magbabantay kami. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay nakatulog si tatay. Hindi na lamang namin siya ginising ni ate sapagkat alam namin na kailangan niya ng pahinga. Bandang 5:00 ng madaling araw ay umalingasaw naman ang isang mabahong amoy. Saan kaya nanggagaling yan? At nakita kong napailing ang aking ate. Pasintabi na lamang sa mga kumakain. Ang amoy na ito ay parang amoy ng nabubulok na daga, pero parang may halong amoy ng langis. Nang dahil naman dito ay nagsimula kaming mabahala ng aking ate, sapagkat sa buong buhay namin ay sa mga sandaling ito lang namin na amoy ang ganitong klaseng amoy. Naging alerto kami at nakiramdam sa aming paligid. Subalit makalipas ang mahigit kalahating oras ay unti-unti rin naglaho ang amoy na ito. Bago pa man sumikat ang araw, ay narinig naming huminga ng malalim ang aming tatay. Ang mga sandaling ito ay talagang kakaiba. Nakaamoy kami ng usok ng isang sigarilyo. Pero wala namang naninigarilyo sa amin ni ate.
Tumingin kami sa labas subalit wala namang taong napapadaan. Nung malakas pa ang katawan ni tatay, ay nakakaubos ito ng isang pakete ng sigarilyo sa isang araw. Pero nung nagkasakit ito, ay agad siyang huminto sa paninigarilyo. Wala namang naninigarilyo dito ha. Ba't amoy sigarilyo? Umiling na lamang si ate at tumitig kay tatay. At dito ko na unti-unting napansin na maluwa-luwa ang kanyang mga mata habang nakatitig sa ama naming nagkakasakit. Ate, uy ate, ayos ka lang ba? Meron bang problema? At agad akong tumingin kay tatay. Dito ko na napagtanto na yung tatay namin sa mga sandaling ito ay wala na palang buhay. Kaya naman lumapit ako sa kanya at yumakap. Ito na pala ang huling araw na makakasama namin si tatay. At ang karanasan naming ito ay isa na palang senyalis na magpapahinga na ito. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Pati na rin kay ate. Maraming salamat sa pagbigay niyo ng pagkakataon. Maraming salamat din sa inyong mga taga-subaybay na nagbigay ng kaunting oras para mapakinggan itong kwento namin. Kasalukuyan ako nagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang isang doktor. Nagpursige ako para hindi na ako mawalan ng mahal sa buhay ng dahil lamang sa isang sakit. Maraming salamat.